Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola. Magandang umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Lunes, September 23, 2024. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Good morning. Good morning po. Good morning. Maya-maya, nandyan na siguro si paring Jonat. Mapapanood ang karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe. Comment! Yan ang pinaka-importante. Yan ang importante. Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, sa Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA For The Box. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ha? Anong magandang umaga dyan? Umaga dahil may transport strike. Meron po mga paaralan nag-online classes. Dahil parang to anticipate. Mga in Metro Manila, nag-online classes today. 2-day transport strike to ng Manibela at Piston. Yan po yung mga organisasyon ng mga public utility vehicles. Ano ba? Lyceum of the Philippines, halimbawa. Online classes yan. Ang problema, yung mga exams na ata ngayon. Oo. Ha? De La Salle Senior High School to Graduate School. Manila and Laguna campuses. Mapua all levels. Intramuros, Makati campuses. Adamson all levels. Grabe, ang dami. Parang inuunahan. Parang ano yan? Ano yan? Na ating ano? Oo. Na apektado na ating... Ang takot kasi mapaparelisa na naman ang paggalaw sa buong Metro Manila. Hindi naman nga nangyayari yun eh. Pero siyempre, may mga estudyante hindi makapasok. Walang public. Merong mga ilang linya. Okay? So, ano po daw ang hinihiling nung dalawang ito? Yan yung public utility modernization. Right. Ano pa rin sila? Kontrang-kontra doon. Ika nga. Public Transport Modernization Program. Ang hinihingi po nila,
Ganito kasi, no? Noong Abril, natapos na yung deadline. Isa sa mga requirements niyang modernization, lahat ng public transport, sasali kayo sa kooperatiba. Yun. Ayaw nila yung consolidation. Consolidation ang tawag dyan. Natapos na yun noong April. In other words, technically, magmula noong April, kolorum na sila. Ang nangyayari daw ngayon, ayon dito sa dalawang organisasyon na to, kumbaga target sila ng law enforcers. Yung mga hindi nagko-consolidate. Yung mga kolorum. Oo nga, dahil hindi sila nag-consolidate. Paano nalalaman yun na hindi kayo consolidated? Di ba? Oo. Hindi, may data na siguro. May marka ba? Hindi, wala pang marka. Pero Yun na nga, yun na nakakapagtaka dyan Paano nalalaman ng mga law enforcers na hindi kung umaandar lang kayong ganyan sa kalye? Paano nalalaman na hindi kayo consolidated? hindi ba spot checks? Hulaan. Di ka katakot-takot na paradahan ng para. checkpoint ng checkpoint. So sinabi po ng mga senador, teka, pag-usapan nga natin yan. So ang napagkayarian daw, kasama yung mga senador, ang napagkarian, ibubuksan ulit yung application. Parang extension na naman. Another extension. Okay, sige. Pero 30,000 pa daw yung hindi. 30,000 units. Talagang solid yan number na yan, 30,000. Na public utility vehicles. Bubuksan daw yung application for consolidation. Ito po, ang kaso mo dyan. Kung sasali man kayo dyan sa consolidation na yan, hindi na kayo pwede magtayo na sarili nyo. Sasali na lamang kayo, ayon sa LTFRB, doon sa existing cooperatives at hindi na kayo pwede magtayo na sarili nyo. Yun ang hindi ko maintindihan sa LTFRB. Itong yung magiting na chair, Chofilo Guadis. Bakit napakadaming limitations? Di ba? Pumayag kayo na ibubukas ulit yung consolidation, pero hindi na pwede magtayo ng bago. Ano kaya ang dahilan doon? May nakikita ka bang rational? Bakit hindi na pwede magtayo ng bago? Magtayo ng bagong kooperatiba. Dapat sumali na lang kayo doon sa existing. Yun nga ho yung inaangal nitong mga to na hindi magkakasundo-sundo yung mga yan. Kaya ayaw nila gusto ng LTFRB manageable yung numbers nung Bakit? yung cooperatives. Anong klase dahilan yun? Trabaho nyo mag-manage Gusto nyo padaliin yung trabaho Baka nila. Magkaroon ng cooperative yung tatatlo lang sila o dadalawa lang sila. Ganun. Di look out nila yun. Di wag aprubahan. Di ba? Wag aprubahan. Bakit kailangan may condition agad? By the way, yung imposition, yun ang hindi ko maintindihan dito sa modernization plan na to. Binanggit mo na ba yung statistics, bro, ng LTFRB? Yung 81% or 155 of 191,000 PUVs ang nag-consolidate na. Okay. A total of 36,000 ang remain unconsolidated. Routes, 74.32%. Or 7,777 of 9,522 have been consolidated. 2,440 consolidated yung mga ruta? Oo, yun ang paano nila nagawa yun? Hindi nga nare-review yung ruta. Yun nga ang problema natin dito. Actually, interesado rin ako sa mga rotang. Ay, nako. Dapat yan nga nakapaskil sana. Maganda. Nasa website at yung para pati yung mga mananakay. Lalo na mga mananakay. Oo. Okay. Yung pong consolidation yung main issue dito. Okay, yan ang sinasabi nitong piston at manibela. So, eto ngayon yung reaction. Nagtawag sila na strike. Ang reaction ng government side, DOTR, wala raw po maapektuhang mga
mananakay. Boss naman, bakit nag-cancel ng face-to-face classes ito mga eskwela na to? Wala silang tiwala. Ibig mo sabihin, tatanga-tanga to mga eskwela na to? Nag-online classes? Ikaw naman tatanga-tanga naman ang ginawa. Wala raw maapektuhan No stranded passengers, sabi ng DOTR. Naging proactive lang sila. Hindi. Ang punto ko rito, panay na lang bola binibigay nyo sa amin. Ano yung assurance na yun? DOTR, wala raw maapektuhan pasahero. Kaya itong mga pinuno nitong Lasal, Mapua, Laisio, puro kay bobo. Wala namang maapektuhan pasahero Nag-o-online classes kayo. Maganda yan. Etong MMDA naman, kung totoong walang maapektuhang pasahero, sabi ng DOTR, ang MMDA magdi-deploy daw ng mga rescue vehicles. Akala ko bang walang maapektuhang pasahero? Ano yan? Nag-uusap ba kaya to just DOTR? In case, pare. Just in case. Proactive nga rin sila. Silang ginagawa, hindi sila nakatanga. Hindi, walang maapektuhan Bakit ka pa gagawa ng just in case? Wala na nga maapektuhan Assurance na yan na binigay ng DOTR Yun ang mga public statements po ng mga ganyan. Na alam naman ng publiko kung ano nangyayari sa labas. Maririnig mo yung ganyang office, government. Relax lang kayo. Walang maapektuhan. Yan. Very good. Hindi nga, ito When you put it that way, okay. Hindi, Nakatawa-tawa nga naman. 2017, itong programa na to. 2024 na ngayon. At hanggang ngayon, hindi pa natin naaayos. Pa rin, Kailangan ba ng modernization? Oo. Pati nga yung mga nag-i-strike na yan, kailangan. Alam nila, kailangan modernization. Ang question po rito, paanong ginagawa yun, yung modernization? Ang ating pamahalaan insists on consolidation. Hindi naman napapaliwanag ano ang mahihita, ano makukuha, anong benepisyo ng mga drivers, ng mga operators, lalo na ng jeepney, dito sa ganitong klaseng modernization program. Ano nga ba? Ikaw ba? Nakita mo ba? Ano yung sa consolidation? Bakit pinagpipilitan yun? Para daw, yung financier, ang kausap, iisa lang. Isa lang. So, ang ganito yung... Hindi kanya-kanyang kuha ng unit. Ayan. Modern na Jeep. Egypt dapat yan Ayan. Yun lang ang nakikita ko dyan. Oh. So, in other words, tignan yung viability nung sasakyan. Whether kumita o hindi kumita, yun ang mamasada. Walang pakialam yung lender, which is DBP. Kasi kausap niya yung kooperatiba. Di ba? Yeah. So, kailangan lang nila ng isang mananagot. That's good management. Hindi. Pinag-aralan mo ba yung viability ng mga... ang pinautang mo, yung kooperatiba. Yung kooperatiba ngayon, bibigay yung mga sasakyan dito. Pag nalugi, dahil sa hindi viable, sagot ng kooperatiba. That cooperative has to be organized well. I'm sure pinaina yan, tawag dito ng LTFRB. Kaya nga, so pinapasa ng DBP yung responsibility sa kooperatiba. Kaya kailangan nila mag-organize ng kooperatiba. Okay. Hindi ba? Pero tinignan ba yung viability ng modernization? Ito po ang sinasabi ng mga operator at saka mga jeepney owners. Napakamahal nung bagong sasakyan Bago namin mabawi yan, kailangan tumaas na gusto pamasahe. Yung pagpili ng unit. It's an item, it is a question, it is a factor in the viability na hindi po ina-address ng gumawa nitong programa na to. So, ang kanila parang tyrant. Hindi, ito rules namin. Follow it or you're out. Ganun di ba?
Nagkaroon na ba sila ng dialogue? Tinatanong kita. Well, I'm assuming nag-dialogue sila. I'm assuming nagkonsultasyon. Saan ba sila. nanggaling itong programa Kasi- ito? Paano pinag-aralan Kasi ito? paano, kung masyadong out of reach naman talaga yung mga unit, abay, mahihirapan din. Yun ang una nila reklamo. Napakamahal eh. Hindi namin kakayanin eh. Operatibo. Oo. Oo. Therefore, ang solution doon sa napakamahal, mag-consolidate. Kooperatiba. Ang kausap ngayon ng financier, yung kooperatiba. Malugi ka o hindi ka kumita ka, ikaw, jeepney operator o driver, kumita ka o hindi, kailangan bayad kami dahil sagot ng kooperatiba. Kung ako naman yung kooperatiba, saan ko naman kamay ng Diyos ko kukunin yung pambayad dyan? Kung nalulugi ito mga membro ko. Di sasali mo lang na miyembro ay dapat yung mga may kakayahan. Hindi ko pwede yun. What's the business term? There will be a falling out. There will be a, ano ba tawag? Yung ano. What's the business term for that? Meron, attrition. Oo. Edi yung talagang hindi, ay mag-iba na lang po Survival tayo. of the Magsaka ka na lang po tayo. Gardening na lang po. So, ganun ang principle ng modernization. Well, is that so wrong? Patayin mo yung mga... There will be a natural attrition in any business. I will argue, parang Joe. Okay, argue. Na kailangan po mag-modernize. Sa ngayon, kulang nga ang ating public eh. Ang ating public transport, kulang nga sa ngayon eh. Okay, I get that. Ngayon, mag-modernize ka at may mga mamamat... In-attrition mo, di nawalan na. Di lalong nawalan. Lalong Anak ng nalintikan. tokwa. Yan ba modernization? Okay, I get your point. Yan ba modernization? Masyado kang nag-Singapore style, hindi pa Sinasabi kasi ng mga analyst. Analyst. Pinag-aralan ba talaga itong modernization program na to? I am assuming. Ina-assume mo na pinag-aralan. Kasi ang tagal na yun, 2017 pa yan, pare. Hanggang ngayon, hindi pa na... Naalala ko yan, nasa 30,000. DOTC pa yan, pare. Andun ako, naalala, inaayos na yan dun eh. Ito ba po, sabi ng DOTR, wala raw maapektuhan pasahero. Okay. Pero ang LTFRB, magbibigay daw ng free rides. Today and tomorrow because of transport Meron strike. talaga yan, ha? Yan ang walang naapektuhan na pasahero. Nagbibigay ng free rides. Okay. Ang problema, libreng sakay po ang tawag dyan. Saan kayo kukuha ng bus, ng anong libre sakay? Upahan mo rin yan, actually. Ha? Ano yung paano? Budget naman, budget. Para dyan. So, comedy na po ito. Comedy na. Libreng sakay. Walang maapekto ang pasahero, pero meron libreng sakay. May mga bus ang MMDA, di ba? Ha? Yung nakaparado sa, I distinctly remember, may mga bus sila eh. Alin? MMDA. I'm not sure, pare. Dati meron eh, dun nung opisina pa nila sa may EDSA. Oo. Mga nakaparada ron. Okay? Ito baka nadali ng transport strike to. Ito eh. May libreng sakay ba? May libreng sakay daw. Good morning. Pero sabi ng DOTR, wala naman maaapekto ang pasahero. Pero meron pa rin libreng sakay. Yan ang problema sa inyo, hindi kayo nagko-consolidate. Ayan! Kayo. Dapat Pasaway mag-consolidate kayo. Yan, nagalit na si Jonathan. Nagalit ako sa inyo eh. Dapat mag-consolidate. Paano kayo magko-consolidate? Hindi, wala na. Sumama kayo sa mga nakakonsolidate na. Tapos may statement pa yung magiting na chair ng LTFRB. Ano daw po yan? Yung free expression enshrined in the Constitution. And so, LTFRB respects the rights of drivers. Kahit wag nyo na irespeto, i-revise nyo na lang yung ruta. Pag-aralan nyo na lang Ito naman motherhood statement yung pinaso. Huwag nyo na respetuhin ang karapatan nila. Gawin nyo na lang yung trabaho nyo. Ano naman? Kasi pag ginawa Review nyo lahat ng ruta para maging viable lahat yung mga public transport na yan. Kasi kung naayos nyo lahat yan, yung respect will come eh. Ayos and they will come. Lip service yung respect Wag yun. na yung mga ganyan. We remain committed to ensuring the commuting public's Motherhood state. access to... Ikaw naman. Para bang ano yan? Wini-welcome namin kahit sinong bumisita sa bahay namin dyan sa Naga. Ayun. Yeah. Yan. Yeah. Ang request lamang daw po sila,
dyan sa mga strike, wag kayong mag-cause ng heavy traffic. Strike nga eh. My God. Gusto nga namin mamirwisyo para mapansin nyo kami. Yung nga idea ng strike eh. Anak ng wet. Bakit ka ba nag-strike? Kung hindi mo apektuhan yan, apektuhan mo. Yan ang mga brilliant Na statements. na statement ng head ng government. Pinag-aralan nila yan. Pinag-aralan na kayo. Yan, nag-seminar yan mga yan. Applications. Hindi, dumating ka parang... Good morning! Good morning. Itong yung aking sinabi controversial na ba't ba pag yung konsepto ng kooperatiba, may attrition rate mangyayari. Yung mga hindi talaga kaya, di tabi na lang kayo, iba na lang kayo Yun na hanap sabi buhay. ko kasi, Yung inaangal matitira, yan ang napakamahal. manageable. Nung gustong pabili sa kanila. Ano ba masama sa So attrition therefore, rate? hindi nila kakayanin. And therefore, ang solution, magkooperatiba. Para ang mananagot ng utang ay yung kooperatiba. That is the concept sa, ng LTFRB. Sa isip ko naman, saan kamay ng Diyos kukunin ng kooperatiba kung hindi kumikita yung mga individual units na member nila. Wala po logic yung programa. Yun ang sinasabi namin. Stricto sila sa pag-regulate ng kooperatiba. Ganyan ang mangyayari. Kung sino Wala, lang hindi kaya. naman. Unang-una, So ganon. Oo. unang-una, hindi ho nangyayari? kayo Cooperative Development Authority, hindi. Wala kayo. Kayo ay LTFRB. Expertise dyan. Wala kayo. Wala kayo expertise sa pagkakooperatiba. Actually, Ang LTFRB, ang expertise nyo dapat tatlo, at least tatlo. Una, pag-aayos ng ruta. Yan. Ang punto po ng Senado, ganire, kung bakit sila pumapasok sa issue na to. Dapat po ang programa raw inclusive. Sali lahat. Kasi ang nangyayari sa programa, pag di kayo nag-consolidate, pera kayo. Inclusive kailangan lahat. Nobody left behind. Nobody left behind. Yun lang punto ng Senado rito. Ganito yan. Pag pumuntos kayo ng ganon inclusive, maayos yan. Kaya lang, tignan nyo muna kung anong nature ng mga prangkisa at this point. Kasi ang mga prangkisa ngayon, bawat isang jeep, may mga ganon eh. Oo. May isang jeep, isang prangkisa yun. Tama. So may prangkisa ako. Nagbabayad ako ng franchise fee. Ngayon, i-consolidate mo ako. Kaninong prangkisa ngayon? Sino may-ari ng Sino prangkisa? may-ari ng prangkisa? Negotiable instrument. Oo. Yan. Isa Mga yan. ganyang tanong. Isang issue yun. Mga tanong na ganyan. Oo. Hindi, ang kasama pa daw doon sa program, pag ikaw nag-consolidate, bibigyan ka ng 5-year franchise. Kanino nga yun? Kanino- Sa cooperative sino ba may-ari o doon sa individuals? Kasi ganito yan eh. May prangkisa ako ngayon. 1 or 2 jeeps ang hawak ko. Ay, akin yun eh. Di ba? Prangkisa pinag-ano ko yun. Isusurrender mo yan. Iso-surrender ko ba yun o akin? What is it? Yan mo nang ayusin nila Hindi pa dapat eh. nasagot yun. Pagkatapos, yung ruta na yun, yung ruta ng prangkisa ko, magkakaiba kami. But we remain committed, sabi po ng LTRB, to ensuring public access to transport. So, yung ruta ng mga prangkisang yon iba-iba. So, may maikling ruta, may mahaba. Oh, yes. Tapos, lugi yung Yun na nga, yun na nga, Dapat na-review i-review yan. muna nila yung those are ruta. legally paid for. Legally paid for yan. Kaya, well, okay, meron sa tayong taga-subaybay, sabi niya, walang rights and drivers privilege yan. That is immediately wrong, yung sinabi niya. Oo, Dahil yung driver na yun, pero may operator eh. Oo. Kasi mayroong mga driver. Privilege nga po yung mabigyan ng prangkisa. Pero binayaran. Pero binabayaran niya. Binabayaran May serbisyo May sa public serbisyo yan. sa public yun. Okay? Hindi naman kahit sino pwede. ayusin Kailangan mo muna mag-qualify ka. Alimbawa, dito sa ruta na ito, alimbawa, Pasig, Quiapo. Okay. Pasig, Haba Quiapo. niyan. Haba nito. Okay. May sinabi minsan argument si Secretary Gadon. Kumita na yung mga yan eh. Yung mga operator na yan, mga jeepney. But that's out of the question. That's different. That's a different issue. Hindi po, kumita na sila, so pera na kayo ngayon. Hindi. Kaya nga inclusive dapat yung programa. Lahat kasali. Walang maiiwan. Kasi matagal ko ng ruta ito eh. Halimbawa, ako, 1 or 2 jeepneys. Ruta ko ito. Binigyan mo ako ng prangkisa. Nagbabayad naman ako. I'm a law-abiding citizen. Nagbabayad ako ng franchise fee, etc., lahat. Iba-iba na yung aking mga drivers. Sa isang banda naman po, nakikinig ata yung DOTR sa atin.
deferred muna raw yung measure na merong multa pag wala kang RFID or easy tag. Ganon. Kasi Hanggang dati- January. Hanggang January. Ayan. Hindi, hanggang ano lang October 31. Magkakaiba na yan. Kaiba yan. Magkakaiba yan. Kasi ang isa Dapat January. nagsimula na po ng September. So, hanggang November na po magsisimula daw. Ayan. Pero, Hindi. may multa pa din. May mga nakausap akong Yung isang taxi at Grab tungkol dyan. Ang sinabi nila, hanggang January, ayusin ninyo. January, merong isa. Meron isa. Si Yusek Andy Ortega. Ito pinuspone lang daw Oo nga, postpone up to January. On October. Mag-usap-usap nga kayo, please. Mas magaling pa ang LTFRB. Pero it will be deferred until further notice. Ayan, nakita mo na. PCO to. Iba yun. Philippine PCO naman. Presidential Communication. Yan naman Mag-usap-usap kayo. Yan Kunin ninyo yung PR ng LTFRB. Ang galing Oo nga. Yung LTFRB, mga statements, kompleto. Yung PCO, further notice Pupogi naman yung kanila. Alam natin, number one problem po yan ng mga empleyado, ng mga nagtatrabaho, yung public transport. Salamat sa inyo at ganito kagulo. By the way, Maraming salamat po. Number one na problem may yan. nakausap ako over the Hindi nyo maayos-ayos. yung mga sumasakay ng Grab, dahil pala dyan sa kasi Dito sa dyan sa RFID, gusto sana nila may manatiling yung cash pa rin kasi hindi naman lahat sila kumukuha, hindi naman sila laging dumadaan doon. Now, ginagawa nila, tumatanggi na sila sa mga tumatao, mga nagbubook dahil hindi wala kaming RFID. Hindi. Hindi rin ako payag doon. Kasi pag yung cash, istorbo Yun ang istorbo sinasabi doon nila. sa sinasakay nyo. Yan pong Yung pag-register sa inyo, siya magbabayad. alam ko yun. Oo. Pero pipila kayo na mahaba. Pipila kayo. Ang yung RFID, ang issue dyan, convenience yan. Oo. Convenience, hindi naman yan makatipid or what. Hindi, convenience, mas madali. Ngayon, ikaw ang nag-grab. Ayaw mo bang bigyan ng convenience yung pasahero mo? Kaya ayaw mo mag-rehistro kasi bihira ka lang gumamit. Yun ang sabi nila. Pera ang iyong Akala ko ba service kayo for convenience? Hanap buhay na rin. Pag ganyan kayo mag-isip, Grab, Pag ganyan kayo mag-isip, papalitan namin kayo. Ayan, Kasi, ano lang kayo? Hindi pwede. Ano lang kayo ngayon? Hindi pwede. Napakalakas namin sa... Magpe-press conference sa Malacanang Hindi mo kami kayang palitan, Jonathan. Malakas kami ano sa lang kayo LTFRB. ngayon? Temporary lang kayo. Hindi po. Hindi kaya? Hindi. Dami nga nag-a-apply, hindi na-approve Monopoly kami. Karambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882-831 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. O yung nagsasabing mamamasyal muna sila, walang traffic dahil may... Antindi. wag. Matraffic po. Antindi ng traffic. Matraffic. Kasi nga, yung mga dating hindi naman nagdadala ng sasakyan at Nagdala umaasa ngayon. sa public transport, natakot, nagdala ngayon. Nagdala ngayon. Sobrang traffic, maniwala kayo sa akin. Hindi, matindi. Self-fulfilling prophecy. Happy birthday muna. Happy birthday. Kay Commodore Adolf Borge, ang kaibigan natin ito. Commodore. Commodore Borge. Commodore. At Saan ba siya naka-assign ngayon? Hindi, retired Pero Retired. nandun siya sa Hindi Mindanao. naman retarded. Hindi. Retired. Ang ang anak niya si Ambassador Borge, yung dating protocol officer ng Malacanang ni President Duterte. Ambassador Borge. Pare, Ako rin may babatiin sana. Itong weekend, umattend ako ng, ngayon ang birthday niya. Si Gemma Perez ng Makati. 60th birthday. Ang ginawa ni Gemma, nagpa-birthday siya. Inimbitahan niya yung mga batang Maricaban, isang barangay doon, mga bata, at pinakain niya sa McDo, sa Resorts World. bata pa naman tayo. Ba't di tayo kasama dyan? Yun na nga Pero alam mo, ang sarap pala manood ng mga batang kumakain ng McDo. Ba't naman fast food? Hindi marami. Hindi ako payag doon. Marami nang...
Alam na nga natin hindi naman healthy yan eh. Ba? Hindi, yung mga bata, Fast baliwala food sa eh. kanila yun. Pero happy birthday, Jem. And then of course, congratulations, 94th National Day ng Kingdom of Saudi Arabia today. Ako, Kingdom of Jesus. Marami tayong mga kababayan nandyan sa Saudi. Babatiin ko din ng LTO. Pwede ba? Dapat. Oh, sige. Dapat. Gusto daw nila matapos mabuko na yung pinagbibiling breathalyzers. Ako. Ay, napakamahal. At hindi nagagamit. At napakamahal na, sira pa. Hindi nagagamit. Ayan. Thank you. Hindi, congratulations. Dahil ngayon, gusto daw nilang bumili ng bago. Order pa daw, bagong ship. Ng bago. At humihingi pa ng pera. Wait, not with bated breath. Pare. Hindi nga, Dahil kailangan daw nila yung breathalyzers. hindi nga nila Yung nagagamit. mga breathalyzers para makita kung nakainom. Oo, yan yung hinihipa. Yung mga nagmamaneho. 40, 50 years ago, ginagamit na po yan sa ibang bayan. Hindi pa nakakarating sa ano natin. Dito, ngayon pa lang natin gagawin yan. Nagkaloko-loko pa. Pinagkakitaan pa na napakalaki. Sobra daw. Double, triple ang price kesa doon sa available. Ito si Michael. Hindi daw nila alam kung i-repair o ano pa yung... Wala, Ha? Tapon na. sabi ni Michael, ito si Michael. Loko yung Michael na yan. Sabi niya, gumamit na lang daw kayo ng aso. Alam naman niya yung Maamoy. amoy ng... Mas mahal pa yung aso. Alam niyo po yung mga trained na aso, 50,000. Oo, mahal yun. Gano'n, hindi mas nagmahal pa. Pero at least hindi nasisira ng ganun-ganun na lang yun. Yung aso. Ito, breathalyzer, bumili ka 25,000, halimbawa 30,000. Hindi, hindi lang. nagamit. Sobrang mahal ng breathalyzer dito eh. Hindi nagamit. Parang $100 ata lang sa Amerika eh. Pero dito, mahal yan. Dito, parang $300 ba pinasa eh. Parang ganun eh, more or less. Pero hindi May nagagamit. git sa ano eh. May git, Triple. 500 units out of the 700. Hindi Wala. pa gamit. Yun. Anak, hindi pa pwedeng parusahan yung bumili niyan? Pwede. Bakit anong ginagawa? Ngayon, ang move nila, manghingi pa ng bagong Ang tagal ng budget. story yan. matagal Naparusahan na na ba yan. yung Matagal mga na yan. order niyan? Yung Kung ako sa palirin yan, ha? Kung ako sa kanila, hindi ko na nilabas yan eh. Hindi ba kayo Oo nga eh. Hindi ba kayo nahihiya? Pinahiya. Kasi sariwa pa sa alaala ng mga tao yun eh. Breathalyzer. Yung ngayon, di may kaso kayo. Kaso yan. I don't know kung related to sa public transport. Pero parang excited ako dito sa ginawa ng Bureau of Customs. Pare, nag-file ng case against yung paihi, yung nahuli dyan sa Nabotas. Wow, kakaiba to Kinasuhan Totoo kaya to? Try, trust, at ano ba yung isa? Yung owners at yung crew. Nung dalawang barko na paihi, smuggled po, ibig sabihin na smuggled ng paihi ngayon, ay hindi yung nanggagaling sa... Walang markings. Hindi. Paihi yan. Parang fuel smuggling. Galing sa laot, tapos Ta-transfer lang. dadalhin sa lupa Maglalanding sa Nabotas. at walang bayad ng tax. Hindi naman sinabi kung sino yung owners. Unnamed owners of the vehicles So, sinong kakasuhan? will face complaint. Pero pakakasuhan pa din. Pero unnamed. Hindi pwede ba yung... Hindi pwede yun, pare. Kailangan meron pa. Hindi lang yung nilabas. Ganun ba yung kilala nyo, pero hindi nyo yung nilabas. Sana nga, makikita natin yung kaso. Para malaman natin kung sino yan. Kasi, Excited ako. Gusto ko talaga kakasuhan pag may nahuli. hindi okay yun. Yung mga bodega, nahuli ng smuggled dyan. Diba? Kasuhan nyo yung nagpalusot sa customs. Oo. Paano nakalusot yan? At yung nagpalusot. Importante kasi yung importante kasi yung may pangalan kasi in addition to the charges, make shame campaign eh. Dapat ganun eh. That should be part of the whole effort. Yung kumpanya lang ang alam na binigay na pangalan. Yung mga owners unnamed eh. Pwede ba yun? Sa kaso? So papahanap nyo pa sa ibang mga yung pagdating ninyo sa piskalya, hindi pa nyo may bibigay.
sinong kakasuhan nyo? Yung crew, tsaka yung kapitan. Yung may-ari, hindi nyo kinasuhan. Paano yun? Para ma-workout. Kaya nga, pag ganito mga istorya, mukhang Maganda sana kung kakasuhan. kung kakasuhan talaga. At Kung tutuloy yan. Isa, Malay mo, hindi tutuloy. kaya nga, Kaya hindi nga sinabi yung pangalan Baka sakaling... baka sakaling may mangyari Anong may mangyari na na lalagyan na nila ng marking at magbabayad na sila. Di, yun ang... ayun. Pwede ba yung ganon? Pwede ba? Pwede ba yung ganon na remedyo? Pipirmahan daw po ng Presidente today yung Magna Carta. Bill for Seafarers. seafarers. Ano ba kaibahan nito, Parin John? Ito. Ano mangyayari dito? Hindi, yan dati, ibinalik Binalik para ma-revisit at matignan. Kasi Ibinalik sa Kongreso. sa Kongreso. Kasi pumasa na doon, dadaling kay Presidente. Hindi niya vinito, sabi niya, sige, iayos niyo na lang muna. Wala nang veto. Kasi okay naman kay Presidente na magkaroon ng seafarers. Pero we may be unduly regulating our maritime sector. Yun ang hindi ko gusto. Yun ang mabigat eh. Okay. You are giving a lot of rights, privileges, etc. to certain sectors without looking at the entire problem. Yeah. Kasi for example, meron na tayong convention on seafarers eh. Okay. International na yon. Malaki po ang kinikita natin. Diyan sa pagpapadala ng mga seaman. Seamans. Okay? Oo. Parang 1/3 ng remittance galing sa sea-based, kung tawagin. Yan yung mga seaman. Ngayon, meron na tayong... Meron na tayo eh. Meron na tayong workout dyan sa ganyan. At saka there are... ayaw lang ng Presidente, parang restrictive. Yes. Yung batas na... Ang ano natin, yung Magna Carta. i-align lang natin sa international conventions. Yun lang naman ang workout. At the same time, ang pinaka-importante ngayon, pagdating sa seafarers, yung dami operations. Okay. Kasi instead of promoting local companies to become world-class champions for this kind of services, pumupunta na dito yung mga may-ari ng mga barko mismo through, hindi pa sila diretso through certain groups. Sila na, diretsahan na silang nandito ngayon using dummies. Yun ang mabigat. Yun ang nagpapabigat because you are not promoting the seafaring industry anymore. You are not promoting local champions. At the same time, you don't know kung kanino mo, later on, kung nagkaroon ng kaso, sinong kakasuhan mo? Yung mga abogado? Walang capability yung mga yun. Meron kasing specific po na objection dito, yung execution bond. Kasama yun. Kasama yan. Yun nga, yung sinasabi ko. Na, sino nga, wala naman yan eh. Anong kapabilidad ng mga dinami mo? Dami nga sila. Execution bond. Ang ayaw po nila rito, kapag nagkaroon daw ng aberya, parang lamang na lamang yung mga foreign employer. Kaya, Yeah. kasama na yun. Kasi sila mismo, na-skirt nila yung kanilang responsibilities. Kasi dami nga yung kanilang nagagamit dito. At the same time, yung mismong adjudication issue. Kasi ngayon, ang nag-adjudicate ng kaso ng seafarers, National Labor Relations and they are putting the same kind of regulatory framework on seafarers as is being worked out locally. Hindi magkaiba yan eh. Oo. Magkaiba yan. Para daw pong pag may questionan, halimbawa na desisyonan against the foreign employer, the foreign employer, because mag-execute lang siya ng bond, can exhaust all means patay na yung pobreng seaman bago matapos siya. Isa yun. At the same time, nagkakaroon ng maling sa Pilipinas ang as a hub of ambulance chasers. Yung mga abogado, konting ganun lang. Actually, yun ang gusto kong tanong. Yung ambulance chasing, kakasuhan ka namin sa di sino pang pupunta rito? Wala naman local na maayos dapat. Yun nga yung sinasabi na kailangan ng local na Meaning ma-aksidente, for example, yung seafarer at sari-saring damyos ang kinakarga doon sa kaso. Okay. Tapos, maski na
Nandun pa lang sa airport, magkakaso na. May mga ganun eh. So, ibig sabihin po, kung pipirmahan na ng Presidente today yan, yung mga concerns ng maraming seafarers, na plancha na. Sana. Sana ayos na yan. At the same Pero time, kung pipirmahan niya na, ibig sabihin na review na yan ng... I hope na review yan ng mabuti. Ang isa pa dapat natin tingnan, and sana nasama na ito dun sa seafarers, yung domestic shipping, mas mahirap ang ang sitwasyon ng domestic shipping. Dapat ma-upgrade natin yung ating shipping operations locally para Gumanda-ganda. yung ating connectivity among the islands, etc. and everything. Isa raw yung problema sa Malaking logistics ng ating pagkain. Yung shipping. Kasi islands nga tayo eh. Di ba? Kung kulang ng pagkain dito, halimbawa sa Manila, gasino kumuha tayo sa Visayas? Kung meron sila surplus doon. Ang problema, yung surplus nila yun, mahirap dalhin sa mga iba-ibang lugar dahil sa mahal ng pamasahe sa barko. Yan ang problema. Ang sama ng ating shipping industry domestic. Hindi ka mukha ng Thailand. Isang buong lupa lang sila. Landmass. O contiguous. Oo. Tayo island by island eh. Doon nga yung wisdom ng Roro ni GMA. Ni GMA. Na binaboy naman eh. Nababoy na rin eh. Salamat DOTR ha. Yung shipping marina is on the dock on this thing. Ilan ba ang ating maganda ba yung ating domestic shipping industry? Na-upgrade ba natin yan, etc. Meron tayong shipping industry talaga gumagawa ng mga barko eh. Bakit hindi natin nagagamit yung mga yon? At karamihan sa mga inter-island shipping natin, second hand eh. Eto pa. Isa pang nakakangit-ngit na storya. Good news pare eh. Pero pag ina-analyze mo, nakakangit-ngit. Sabi po, na-disburse na raw po yung additional allowance, health emergency allowance, ng mga medical frontliners noong COVID-19 pandemic. Magkano na na-release? Nasa 60% na raw. Ang tagal na niyan. Hindi pa 100%. Mahirap bang ma-achieve yung 100%? Ilang taon na yung pandemic 2020 nangyari yan. Yung allowance na yan, noong 2020, pinagpuputok na ng butche ng mga doktor, ng mga nurses, medical. Matagal na yan. Hanggang ngayon, hindi pa pala nabibigay lahat. Para atang may mali dito sa... anong mali doon sa senaryo na yon, pare? Gano'n ba kahirap malaman kung dalawa asawa nung o single o ano ba? Kasi yun ang naging issue nila dati. Hindi ko namin malaman kung kanina namin ibibigay eh. Kasi ganito ganyan yung kanilang dependent. Okay, may source. Yung mga pera galing daw po partly sa PhilHealth. Yung mga taong yan, inaasahan niyang emergency allowance na yan. Kaya nga emergency. 90 billion binigay nyo sa National Treasury. Ba't hindi nyo pwede i-cover to? Bayaran nyo na lahat. May pera yan, may pera sila. They know. Pero, hindi nga sabi ni Duque noon, ayaw daw asikasuhin ng mga bata. Kayo mga staff dyan, huwag niyong paiyakin. Pinaiyak nyo na dati si Secretary Duque. Huwag nyo paiyakin. Huwag nyo pa yung Secretary Dosa. Sinasabi ko sa inyo. Malaking tao yun. Baka gusto kayong bambu. Tsaka matino. Bambuhin kayo nun. Mahalin nyo yan. Ayusin kayo niyan. Putya. Ano ba? Ilang taon na? 2020, 2024 na ngayon. Hindi pa nabibigay yung emergency allowance. May mga namatay na nga dyan. Diba? Dahil sa COVID. Nakakangit-ngit eh. Huwag niyo sabihin, ibinigay ninyo sa mga... Kasi noon dati sa COVID, ang kanilang distribution channel, mga remittance companies at saka mga GCash. Tapos, here comes the report. Nakaka-64% na kami. Wow! Galing. Thank you. 64. Hindi ho namin mahanap yung address. Dapat yan, tapos na at may bago ng emergency allowance. Dapat. Nagbago ho address, sir. Ha? Nagbago ho address.
Hindi namin Baka naman undermanned sila, yung kanilang mga Sabi ko nga sa tao kanila, doon, oo. ito nga undermanned. parang Therefore, naisip ko. wala kayong karapatan magbigay-bigay ng allowance dahil hindi nyo pala kayang ipamigay. ito yan. Wala kayong... Dalawa kasi, public hospitals, private hospitals. Gaano ba naman malaman ninyo? Ano bang payroll ni... Tignan ko nga yung payroll ninyo noong 2020. Sino-sino yung mga nagtrabaho na yan? They are entitled to this, Ang hindi ko maintindihan, kasi inutos na ng presidente yan. Ang sabi, ibigay nyo na. Pagkaupo niya, ibigay nyo na yan. 2 years na nakakaraan, nakaka 64%. Maliban Di ba kung- napakagaling nun? Ito yan. Maliban kung kinopong ng mga pinagbigyan nyo. Patay. Ayun, ang Sabihin, patay tayo. public hospital. Patay. Director Kinuha. ng public hospital. O ito na, may payroll ka. Dito natin binasa yung emergency allowance. Ayan, payroll na yan. Hindi nyo binigay lahat. Private, lalo. Saan nilagay? Alam mo na. Hindi ko alam eh. Saan nilagay? Nawala. Alam mo na. Payroll eh. Nawala. Nawala. Hindi makita yung mga tao eh. Hindi makita yung mga tao. Problema. Bigay niyo po sa amin, kami maghahanap ng mga tao. Alam nga naman, hindi makita yan. Kasi ano yan hospital-based naman yan Kung sino nagtrabaho dun sa mga clinics, hospitals, whoever. Hindi, wala raw pera. Yun ang problema. O, Oh, yung pag-identify ninyo ng mga clinics, baka yung mga kaibigan lang yung inuna nyo. o kaya Hindi. o kaya Kaya. hindi nyo tinawagan yung iyong inaanak. Pare, ano lang yun dialysis lang. Pero Hindi covered nung emergency allowance yung inaanak. Hindi nga nagkatawagan frontline. Sino ba Frontliner alam ninyo dapat yun, ayun naman hindi dapat mahirap yan Tapos, meron po akong magandang balita. Sana. Magandang balita to. Ganda mo na. Ganda. DHSUD. DSUD. Di DSUD. ba yan? Okay. Yan yung from 1 million naging 12,000, yung target. Yung target. Hindi yun Ito mas iba pa magandang to. Okay, balita. mas maganda yan. Nag-launch po ng 4PH. Pambansang pabahay para sa Pilipino ang Department of Human Settlements. Na subsidized housing program. Wow! After 2 years. Ano ibig sabihin Subsidized. Kasi daw ang issue, sabi ng DSUD, ay affordability. Ba na-realize nila yon? Marunong din pala mag-isip to. Ilang taon na po namin sinasabi rito sa Karambola, ang issue natin sa housing, affordability. Ngayon daw, meron ng bagong subsidized housing program. Isa na yan sa kanilang priorities, yung affordability. Ano ibig sabihin nito? Magtatayo daw po sila ng mga housing projects. At ito, kumbaga, isa-subsidize ng gobyerno. Alam mo pa rin ko, Pero kung bibilin pa din yun, problema pa rin ho. Yung ngayon matagal na natin sinasabi, di ba, paring Conrad, paring Joel. Dalawang klase ang ng housing Ay tatlo pala. Una, yung talagang poorest of the poor. Yan yung NHA. Housing program, talagang bibigyan mo na sila ng housing. Yan po yun, yung lease. Lease. Na napakamura na kaya nilang bayaran. At saka yung mga nakatira kung sa laylayan, yan na yan. Tapos, rental property, and then ownership. Yung tatlong yun, doon ka lang maglalaro. Kaya mo na yun sa tingin ko. Sabi nila, the department is set to build condominium type buildings. Naku. Set na nga daw set. Ano Condominium type parang buildings, set na sila to build. Sabi ng yan. Yung set nakaumang na. Preposition. Oo, Preposition. Kasama raw po dyan yung mga informal settlers. Yan. After 2 years, Preferred no nila informal settlers
Talaga naman daw dapat para sa kanila yung mga programa ng DSUD. Yan. Huwag ka iiling-iling ganyan, ha? Pare, Nahihirapan na. In the works na raw yan. Kumbaga, in other words po, may plano, may balak na gumawa. Ang question ngayon, kailan mangyayari yan? At least may plano. Yung mga walang bahay ho, yung mga nandyan nakatira sa slums, yung ating mga informal settlers, na pag dumating ang bagyo, hindi nagkukumahog, hindi malaman kung saan lulugar. Dahil natatakot masisira yung bahay, mamamatay sila. Yung buong pamilya nila. Huwag kayong mag-alala. Pare, may plano na. Alam niyo naman ang ating minamahal na sekretary. Pag nagplano yan, Mabigat. sigurado, malamang hindi mangyari. Wag na So, huwag kayong mag-alala. May plano na. Ayan. Puro plano eh. Wala, hindi ba pwedeng yung balita sa atin nitong Department of Human Settlements and Urban Development, kung ano na yung mga natapos nyo, hindi ba pwedeng yun? Huwag naman puro plano. Ang daming plano eh. Hindi naman puro plano In lang. the works eh. Hindi, nag-groundbreaking ho kami. Eh di plano pa din yun. Hindi, groundbreaking. Hindi, yung plano. Ito yan, step by step eh. Step by step. May Baby steps plano. muna yan. Tapos, groundbreaking. may groundbreaking. Ako kahit walang plano, pwede ako, gusto mo mag-groundbreaking ako everyday eh. Kahit walang plano. Dali yan. Pinakamadali yun eh. Kaya nga sabi ng presidente, pwede Yung ba press release niya, mga pala lang. sabi sa ni hard hat. BBM, pwede ba sa susunod, inauguration na ng mga bahay kesa groundbreaking? Baka mahalata. Hindi pa siya nakaramdam nun. Ngayon, puro plano pa rin. Ayaw mo na plano? May bahay naman, 12,000 nga. 12,000. Out of 1 million na target. Ayos yun. Magkano yun? Per year. Itong mga developers kasi masyadong mga makukulit itong mga ito. Nako, may magandang development dyan eh. Ang laki ng ibinaba ng BSP. Ang BSP po, nagbagong rules ngayon that will encourage banks. Malaki po sa pera ng mga bangko, mga 300 billion daw. Available Yes. for lending. For lending. Dahil sa bagong interest rate policy ng BSP. Yes. 300 billion, ha? Okay. Papalakpakan na naman ng mga real estate developer. Tama-tama. Happy na naman ng mga real Tama-tama. estate Tama-tama developer. Diyan nagko-concentrate ang mga bangko eh. 9 o'clock ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.